there is only one important thing in life. Si Jesus at ang kanyang krus. The cross of Jesus is the fount of all wisdom. So, salita ni Santa Teresa ng Avila, solo basta Diyos. Only God suffices. Sapat na ang Diyos. Ito rin po ang kabanalan ni St. Thomas Aquinas. If you want to know wisdom, if you want to experience wisdom, pumunta ka sa krus ni Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong amang nasa langit, at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod nyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minamahal na mga kapatid, higit po ang mga taga rito sa saklaw ng parokya ni San Thomas Aquinas, San Tomas City, na pinagilikuran po ng ating butihing kura-paroko, Father Bimbo Pantoja, mga kasamang pari, Father Tom and Father Rayson, at ating mga bisitang pari, Monsignor Abet, Father Pepe, Father Gudo Palines, at mga tagapaglingkod sa ating banal na pagdiriwang, ating Parish Pastoral Council Coordinator, Brother Willie Malabuyok, at mga kasamang Ministry Coordinators, at ang ating Hermana Mayor 2024, Ginang Baby Di Mayuga at pamilya. Sa renewal po ng liturgical calendar ng Second Vatican Council, ang kapistahan po ni St. Thomas Aquinas ay inilipat ngayong araw na ito sa lumang kalendaryo, March 7. Pero sa renewal nga po ng liturhiya, at talaga ng simbahang kapistahan niya ay January 28. Kung saan ginugunita ang paglilipat ng kanyang labi at relikya sa kanyang final resting place. Dahil ang March 7 malimit at lagi naman niya ay panahon ng Kwaresma. So to celebrate more fully ang pagkilala sa kanya, hindi ginawang January 28. Mga kapatid, sa buong simbahan sa mundo, ang ipinagdiriwang po ay Fourth Sunday in Ordinary Time at saka Sunday of the Word of God. Sa ating simbahan sa Pilipinas, National Bible Sunday at Pro-Life Sunday. Yun po ating mga ipinagdiriwang. At sa ating parokya lamang,
ay di ang kapistahan ni St. Thomas Aquinas sapagkat sa ating patron. Mga kapatid, anong ating pwedeng pagnilayan? Ang mga pagbasa po ngayon sa ating banal na pagdiriwang ay talagang pinili ng liturhiya, hindi para ipakilala sa inyo si Santo Tomas. Hindi po. Kung gusto niyo makilala si St. Thomas Aquinas, inyong i-google na lang at basahin ninyo ang kanyang autobiography. Ang salita ng Diyos ay ipinapahayag sa banal na pagdiriwang, anumang kapistahan, ay upang ipakilala si Jesus at si Jesus ipinakikilala kung sino ang kanyang ama. Yan po ang kahalaga ng salita ng Diyos, especially on Sundays, is to know Jesus and to know through Jesus who is the Father. At sino si Jesus? Salita. Siya ang salita na katawang tao. At ang may sabi niyan, huwag kayo mahihili, ay ang aming patron, St. John Evangelist. Sa kanyang Gospel, chapter 1, verse 14, at ang salita ay naging tao, si Jesus. At ang salita, ang buhay ng sanlibutan. Kaya tamang-tama Sunday of the Word of God, National Bible Sunday, Pro-Life Sunday. At ito dito itinuo ni St. Thomas Aquinas ang kanyang pag-aaral sa salita na nagkatawang tao. Dito niya hinulma ang kanyang filosofiya, ang kanyang teolohiya, ang kanyang pagkapaliwanag sa salita na nagkatawang tao. Kaya hindi po katakataka, after having done everything, ano sabi ni St. Thomas Aquinas? There is only one important thing in life. Si Jesus at ang kanyang krus. The cross of Jesus is the fount of all wisdom. So, salita ni Santa Teresa ng Avila, solo basta Diyos. Only God suffices. Sapat na ang Diyos. Ito rin po ang kabanalan ni St. Thomas Aquinas. If you want to know wisdom, if you want to experience wisdom, pumunta ka sa krus ni Jesus. Hindi natin tinutularan si St. Thomas Aquinas, pero ikay mataba. Kasi St. Thomas Aquinas ay napakataba, obese na obese. Ay mataba, more or less, katulad niyo po St. Thomas Aquinas. Pero sa iba, no. Ang ating pagsisikap, maging mabutit, maging banal, ay para tayo makatulad kay Jesus. At meron na po tayong pagsimulan. Ano po yon? Yung ating binyag. That's why we are called Christians. Kristiyano. Meron tayong pangahawakan na ang biyaya ng pagkakristyano. Isa po sa mga conferences si St. Thomas Aquinas na dadasal ng mga pari ngayong araw na ito. Kung dadasalin po ay memorial ni St. Thomas Aquinas sa Office of Reading ngayong araw na ito. Yung aming dasal, mga pare, nakalagay po doon sa kanyang conference. Bakit si Kristo
ay naghirap. Bakit siya naghirap? Sabi na ating patron, first, as a remedy for sin. Para meremedyohan ang ating pagkamakasalanan. Kaya siya naghirap, nagpakasakit. At ikalawa, upang tayo'y maging banal at mamuhay sa kabanalan, mamuhay na walang kasalanan. Anong sabi pa niya? Gusto mong matuto sa pag-ibig? Go to the cross of Christ, sabi niya. Walang anumang pag-ibig na hihigit pa. Isang tao nag-aari ng kanyang buhay para sa kanyang minamahal. You want to learn love? St. Thomas will tell us, go to the cross of Christ. You want to learn patience? Go to the cross of Christ. Pagkapasensya, pagkitiis, krus ni Kristo ang magtuturo sa atin. If you want to know and to learn humility, go to the cross of Christ. Si Jesus, nagpahusga kay Pilato. Nagpailalim kay Pilato. Bagamat siya'y hari, in humility. Gusto mo matuto ng pagsunod, obedience? Again, St. Thomas tells us, go to the cross of Christ. Pagsunod. Kung dahil kay Adan, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan through the disobedience of one man, yet through the obedience of one man, all are saved. And that man who was obedient is Jesus. Ang salita. And lastly, if you want to despise all things in the world, go to the cross. Siya nasa krus, hinubaran, pitungan ng kurunang tinik, hinampas, ipinako sa krus na hubot-hubad, bare, walang-wala. Kaya hindi po katakataka, sabi ni St. Thomas Aquinas, all wisdom, all learnings, lahat ng sinulat ko ay walang halaga without the cross of Christ. At diyan po tayo inaakay ni St. Thomas Aquinas. Ano ba ang misa? Tigi ang misa ay pagkapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus. In the Mass, we celebrate the triumph of the cross, the passion of Christ, the glory of Christ. Ito ang kabanalan ni St. Thomas Aquinas. At ito, kaya ko ipindarasal niya, mga San Tomas, he is praying for you. Sa halip na sa kanya kayo lumapit, sa krus ni Kristo kayo lumapit. At yan ang kaligtasan. Maligayang festa po sa inyong lahat. Hari naway kay patuloy kalingain at ipanalangin ng ating mahal na patron, Santo Tomas de Aquino. Tumayo po tayo.